Bakit? Dahil nga po, yun yung nakita sa kanya katausan. Dahil yung tiwala ibinigay sa kanya na ni Potiphar, hindi niya yung sinuka. Yun po yung mahalaga, di ba? Na pag pinagkatiwalaan tayo, siguraduhin natin mapagkakatiwalaan tayo ng totoo. Yun po yung ginawa ni Joseph eh. Kahit na anong ginawa ng asawa, hinakot siya talaga ng sobra-sobra eh. Di po ba? Talagang lahat ginawa ng babae. Pero po, hindi po siya nagtagumpay dahil alam na alam ni Joseph or ni Jose, nakataksilan sa Diyos at sa kanyang amo si Potiphar kung papatuloy niya yung babae. Sabi nga po sa Genesis 39:8 and 9. Genesis 39, 8 and 9, verse 8, tumanggi si Jose at sinabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon, sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala. Verse 9, at pinamahala niya sa akin ang lahat ng bahay na ito, maliban sa inyo. Kaya ang kanyang asawa, hindi ko po magagawa ang kanyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Amen. Talaga pong alam niya yung boundaries niya. Alam niya po ano yung pinagkatiwala hanggang dito lang. Hindi niya pwedeng saklawan po kahit anong gawin ng babae sa kanya. Or kahit sino sa atin. Kung hindi yun ang dapat natin gawin, alam natin mali, dapat hindi po natin ginagawa. Yan po yun. Pag loyal po tayo sa Diyos, alam po natin dapat yung limitations po na. Although sinabi, pinamahala sa kanya lahat, pero, merong pero eh. Na hindi siya pwede yung asawa niya at yung mga kainin ni Potiphar, wala, hindi niya yun pwede saknawan. So, yun po yung ginawa po niya. O kaya talagang natanggihan niya po or nasa isip niya talaga isang malaking kataksilan sa Diyos. Hindi nawawala sa isip niya ang Diyos. Yun po yung pahalaga doon. Kung minsan, yun na yung nakakalimutan natin, kaya kasi so, ako, dapat hindi po. Kung nagawa ni Joseph, magagawa natin. Amen. Amen po ba? So, yun po. So, number 2, ano pa daw po dapat? Paano tayo maging trustworthy? Be a good person. Getting along with people around us, ano man yung kanilang katayuan, status sa buhay, mayaman, mahirap, dapat pare-pareho lang po tayo. Hindi yung mabuti lang tayo, gusto mabuti sa atin. Maganda lang yung pakita natin sa magandang nagpapakita sa atin. Dapat ito po hindi. Di ko ba? Sabi nga love your enemy di ko ba? Dapat ganun po tayo. Ano man yung estado nila sa buhay para wala tayong makakadali. Huwag natin ang dami ngayon kumakato, yung konti barik kumakato. So, dapat hindi po tayo. Kapag alam natin po na kaaway ko, kapatid na talaga tayo. So, dapat yun po yung makontrol po natin na lalong-lalo na po sa kapatiran po. Kapatid na po natin. Kasi hindi kapatiran, pinapatid. Hindi po gano'n. Amen po ba? Amen. Yan. Kapatid talaga, hindi pinapatid. Yun po. So, lalo po nasa si Joseph na kahit nga na nandun na siya sa kulungan. Diba ba? Hindi po yung ginawa ni Potiphar sa kanya, kahit wala siyang kasalanan, pinakulong siya, dito ba? Pero hindi siya nagalit kay Potiphar. Kahit wala ka naman siyang kasalanan, pinakulong siya. Tinanggihan nga niya yung asawa Pero napakulong din po siya. Pero hindi po siya nagtanim ng sama ng loob. At naging mabuting tao pa rin siya sa loob ng kulungan. Diba? Kung iba yun, nakulong ka na ba na kasalanan, magwawala ka na lahat yung kaaway mo na di po ba? Pero hindi ganun si Joseph. Yun yung tinuturo sa atin to control ourselves. So, kahit saan tayo mapahintulot, there are times talaga mapapahintulot tayo sa hindi natin gusto na pangyayari sa buhay natin. Dapat, andun pa rin po yung control natin sa sarili natin dahil kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya pati sa kulungan,
pinagkatiwalaan siya ng bantay. Wala ng trabaho yung bantay, tsaka yung ginawang bantay. So, basahin natin sa Genesis 39, 21, 22. Genesis 39, verse 1. Verse 20, ang bantay ng bilangguan ay naging mapagkabayin sa kanya. Verse 22, isa ay ginawa niya tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilanggo. Di ba? Yung kung paano si Potiphar pinamahala sa kanya lahat, maging sa bilangguan, pinamahala sa kanya lahat. Lahat po, pati yung mga bilanggo, kasi yung nagpapasya, o ano ipapagawa niya sa mga bilanggo, siya lahat po ang pinagkatiwalaan. So, ganun din po tayo. People will trust us wholeheartedly if we have a good character. Pero kapag hindi tayo napagkakatiwalaan, saan man tayo mapunta, walang magtitiwala. Amen. Yung kaya ni Joseph, kahit saan siya napunta, talagang pinagkatiwalaan po siya. Kapag gano'n po tayo, yung pagiging good character, good person ni Joseph, na ipapakita niya kahit saan, kahit kanino. Kahit na yung mga bilanggo, diba, natulungan niya yung cupbearer at saka yung baker na nangangailangan ng tulong sa kanya. Dahil siya nga po ay dreamer, diba? Yung panaginip ng dalawang yun na ipaliwanag niya sa kanya at nangyari yung kanyang panaginip. So bago mangyari yun, nagsabi na siya doon sa cupbearer. Kasi yung cupbearer ang talagang makakabalik sa Paraon. Pero yung baker, hindi. Yun po yung panaginip at yun yung mangyayari. Which is nangyari. Eh, sabi niya doon sa cupbearer, pag nandoon ka na, tinawag ka na ulit, pinabalik ka na sa trabaho mo, huwag mong kalimutan sabihin yung favor na hiling mo. Yun po yung hiling niya. Kaya lang, hindi, nakalimutan niya. Nung cupbearer, yung kanyang hiling, tinatawag na, wala na, nalimutan na siya after 2 years pa, tsaka lang niya naalala. Pero imagine na nito yun. Pero, wala din po siyang hindi rin nakakita ng galit. Hindi rin sumama ang kanyang loob. Nung sabi sa Genesis 40, 21 to 23, Sister Rose, pakibasa po. Mahal kami ka, Sister Rose. Ay, ako na lang po. Sabi sa verse 21, ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin. So, yung cupbearer po yun. Verse 23, ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Kaya, pag tayo po may pinagbibilin po sa atin, lalo na ang Lord, pag po natin kalimutan. Yan po. Lalo na kung magpabibingit sa kamatayan or sa peligro yung nagbibilin sa atin, dapat tinatandaan po natin yung mga nagpapapray po sa atin. Huwag po natin kalilimutan mag-pray po sila. Lahat ng mga nagbibilin po sa atin. Siguro tayo na, sabi ko nga po, siguro tayo, galit na tayo. Tumbira na itong kaperon natin, makabalik na siya doon, hindi na ako naalala dito. Pero siya hindi po. At lalong hindi sa kanyang mga kapatid. Alam natin yung storya niya, di ba? Ang ginawa ng mga kapatid niya yun, ha? Pero anong ginawa sa kanya? Pinagtangkaan siyang patayin talaga, di ba? Buti na lang may umawat na isa. At ano na lang ginawa? Ibinenta mo lang siya, kaya siya nakarating. Yun po yung lahat ng ginawa ng kanyang mga kapatid, hindi rin po siya nagsalim ng sama ng loob. Bakit? Good person siya. Talagang ganun po. Good ang kanyang character. Sabi nga sa Genesis 15, 19 to 20, the Sister Rona. Ito, nakabasa nito. Genesis 15, 19 to 20, verse 19, ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, maaari ko bang palitan ng Diyos?
Verse 20, masama Masama nga. masama nga ang iyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Amen. Ulit ko ba? He knows God. Kilala niya ang Diyos at alam niya ang plano ng Diyos. Dahil para sa kanya, hindi siya nagalit, hindi siya nagiganti sa kanyang mga kapatid dahil hindi daw siya Diyos para manghusga. Yun po yun di ba? Hindi ko kayo husga, hindi naman ako Diyos Di ba? Ano po yun? As a result of good character, hindi ko ba? Yun po yung alam niya that all things work together for good. Alam niya yun. Kaya ako pinadala dito dahil may purpose ang Lord. Hindi dahil sa inyo. Hindi niya talaga inakus yung mga kapatid niya. Hindi po ba? So ano po yung result? Being a good person and trustworthy, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kasi yung buhay niya doon, hindi siya talaga pinabayaan ng Lord throughout his life. At ang pinakamaganda, lubos po siyang pinagpala ng Diyos. Kahit mag-isa lang siya doon, nakatayo siya para sa Panginoon. Sabi ko, Genesis 45, 7 and 8. Genesis 45:7 and 8, Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Verse 8, Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Egipto. Dahil niya blessing na binigay sa kanya ng Panginoon, di ba ba? Bakit? Naging good person siya. Naging better person, naging good yung character niya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sobra-sobra, naging tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayan, at tagapamahala ng buong Egipto. Yun niya po yun, di ba? Alam niya kasi nga yung plano ng Lord that all things work together for good. Para kanino? Sa mga nagmamahal sa Kanya, ang mga mabubuting tao. Kaya yun po yung tinuturo sa atin ng Lord sa gabi ito na matututo tayo talaga. Sikapin po natin na in all things na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon ay maging dapat po tayo. Hindi tayo napagkatiwalaan tayo ng ating Diyos na buhay at ng ating kapwa. Bilang mga Kristiyano, huwag po natin kalimutan, Kristiyano po tayo, na dapat talagang napagkakatiwalaan po tayo. Sabi sa 2 Timothy 2:15-16, Sigapan mo. Second Timothy, dalawang Timoteo, 2:15-16. Sigapan mong maging dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikaya. Tapat mo nagtuturo ng katotohanan. Verse 16. Iwasan mo ang makamundo at walang kwenta. Dahil lalo lang napapalayo o Diyos ng mga gumagawa nito. So para maging mabuting tao po tayo, iwasan po na po natin yung mga makamundo at walang kwentang mga usap-usapan. Huwag na po tayo makihalubilo. Ako, makisabat-sabat yung mga ganyang walang kwentang usapan. Alam natin walang kwenta, alis na po tayo. Kung hindi natin kayang i-stop, i-review, tayo na ang umalis. Huwag na po tayo makisaw-saw, sabi niya, sa mga usapang wala namang kabuluhan at hindi tayo concerned. Dapat ganun po. Diba? Kasi daw dahil lalo pa lang napapalayo sa Diyos ang gumagawa ng ganyan. Kapag tayo ay nakikisaw-saw sa mga hindi naman tayo dapat sumausaw, napapalayo tayo ang napapalayo sa Diyos. Kaya tayo po ang dapat na umiwas. Amen po ba? Amen. Ayan, maging tapat tayo, totoo at truthful tayo upang pagkatiwalaan po yung sinasabi natin. Yan, importante din po yung lumalabas sa bibig po natin. Katiwa-tiwala ba lahat ng mga sinasabi po natin. O, madadala natin sa Panginoon yung mga taong yan na nakakusap natin kapag nakikita po sa buhay po natin yung ating kabutihan. Sa salita, sa gawa, dapat pakita po natin totoo tayo.
napagkakatiwalaan tayo. Sinasabi natin, pwede nilang pagkatiwala. Amen po ba? And number 3, paano pa daw tayo maging trustworthy? Always do what is right. Alam po ba natin ang tama? Amen. Alam natin ang mali? Amen. Hindi na tayo nagkakamali. Amen. Nagkakamali pero hindi gumagawa ng mali. Iba po yun, di ba? Pwede tayong magkamali. Pero huwag kang gumawa ng mali. Kasi alam mo na nga yung mali. Amen po. Bilang tao, magkakamali tayo kasi sabi naman walang perfect eh. Kasi pag naging perfect na tayo dito, magmamalaki na tayo sa Diyos. Perfect ka na. Kaya hindi po talaga iyan panitulot ng Lord na maging perfect tayo dito. Kailan tayo magiging perfect? Pag nandun tayo sa kaharian ng Diyos. Pero hanggat dito tayo, prone tayong magkamali. Ang sinasabi ko, huwag kang gumawa ng mali. Amen po ba? Amen. May nakakakita man o wala, gawin po natin kung ano yung tama. Don't be man pleaser, but God. Hindi po yung para lang po tayo ay magustuhan ng tao. Yung po ano yung gusto niya, yun ang gagawin natin kahit lahat. Magustuhan ng Panginoon. Yun po yung man pleaser. Gusto ko na i-please yung tao, pero ang Diyos na. Hindi ko natin sa ginagawa niya. Dapat kahit saan tayo nandoon, ang Diyos dapat ang napiplis sa ginagawa ko natin. Pero alam naman natin yung tama. Yun ang nakakaplis sa Panginoon ng tamang gagawin ko. Hindi yung gagawa tayo o magtatrabaho lang tayo kapag may nakakakita o may nagbabantay sa atin. Hindi naman tayo mga preso, dito ba? Na kailangan bantayan para gumawa ng tama. So, dapat wala nakakita ng tao, pero may Diyos na nakakakita sa atin. Yan po yung lagi natin tandaan. Po, sabi nga sa Colossians 3:22-23. Colossians 3 verse 22. Mahaling din sa lahat ng bagay sa ninyo ng mga amo. May nakakita man o wala, maglipat dito pa. Karudan lamang ng mga tao. Dahil sa kayo na parang may tao. Pag tayo po ay dapat po, ganun po tayo, di po ba? Na ang Diyos yung pinaglilingkuran po natin. Kahit sabihin, for example, sa church, mga usher, mga faces, siguraduhin niyo po na pag ginagawa niyo yun, sa Diyos kayo. Di po ba? Hindi yung tao. Wala naman tayo pinaglilingkuran tao sa church. Kahit si pastor, hindi siya yung pinaglilingkuran natin. Laging ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Gumagawa tayo ng favor, pero para pag sa Diyos yun. Kaya natin ginagawa. Amen po ba yan? Amen. Ganun po dapat lagi natin natin. Dahil po ang ginagawa natin sa kapwa natin, sa Diyos na rin yung ginagawa. Ay, ilagay mo na sa puso mo, sa Diyos ito, para sa Diyos ito. Yung ginagawa ko ito, para sa Panginoon ito. Magiging mabuting tao talaga tayo. Kasi para sa Diyos yung gagawin mo eh. Pero kung para sa tao lang yan, na gumagawa ng mali, doon nagagawa ng mabuti, ay wala pong mangyayari. Kasi masama nga yun. Kung ikakabuti niya, okay lang po yun. Pero kung para din ikasasama rin natin, huwag na po tayong sumautaw. Sabi natin kanina pa. Huwag po natin gawin. Gawin natin palagi po ang yun tama. Dahil sabi ko nga, nakikita tayo ng Diyos. At all times, at kung saan man tayo naroon, nasa bahay man tayo, nasa school tayo, nasa office tayo, nasa church tayo, kita tayo ng Panginoon. Kaya po, gawin na po natin po ano yung tama dahil we will reap what we sow. Ano man ang ating itanim, aanihin po natin. O ano ang gusto niyo itanim? Mabuti, masama. Mabuti. Mabuti. Gusto natin naman ng mabuti. Sabi nga sa Romans 2:6, 9, and 11.
Romans chapter 2 verse 6, 9, 11, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginagawa. Verse 9, paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hindi. Verse 10, ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hindi. Verse 11, sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Amen. So, makinuyo. Kaya ito po tayo. Healthy po tayo. Pare-pareho na lang po yung sa Diyos. Kapag mali yung ginawa natin, ano po, di ba? Ang sabi niya dyan, kahirapan, kapigatian, ang daranasin. Pag tayo po ay gumagawa ng masama. Pero pag ba tayo gumagawa ng mabuti, pakibalik Sister Julia, pag daw mabuti, ano daw yun? Yun, kapurihan, karangalan, kapayapaan, ang tatanuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Kaya nasa atin na po yun. Kung ano yung gusto po natin, yung po bang kapurihan, karangalan, kapayapaan, o yung kapigalian at paghihirap, nasa atin na po. Kung ano po yung gusto po natin. Kung ano mabuti o masama. Kung ano po ang magiging resulta or good essence in for us for being trustworthy. Ano daw po yung mabuting resulta yung na idudulot ng pagiging matapat at trustworthy sa atin? Meron po ba? Siyempre meron. Number 1, ano daw? We will gain trust and respect. Kung na po tayo umasa tayo ay respeto, kundi naman tama yung ginagawa natin. Di po ba? Ang respeto, binibigay yan sa taong ka-respeto. Kasi sabihin nga, hindi man ako respeto, dapat na respeto. O di ko ba? Hindi po yan hinihingi. Dapat tayo, ginagawa natin para i-respeto po natin. Para tayo ay pagkatiwalaan. Tayo po dapat ang gumagawa yan. Makukuha natin yung tiwala at respeto ng Diyos at ng ating kapwa. At tayo po ay ka-respeto. At katiwa-tiwala. Sabi nga sa Genesis 4:4, Genesis 4:4. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. Hindi mo yun. Ang Lord nirespeto si Abel kasi tama yung in-offer sa kanya. Tama yung hinandog sa kanya. Imagine po natin na ang Diyos nirespeto tayo pag tama ginagawa natin. O di ba? Gagawa pa ba tayo ng mali? Iwas po talaga tayo. God, makakasira. Iwas po tayo. Gawin po natin kung ano ang yung tamang paghahandog. Diba? Every Sunday, napupunta tayo sa church. Ano ba yung naihandog natin? Sa Bible study. Akala nyo, Bible study lang to. Tapos wala kayong ginagawa dyan. Hindi po. Dapat naghahandog tayo ng buhay natin sa Lord kahit nasa Bible study tayo. Ano po ba pinag-aaralan natin? Word of God po. Ano po ba yung Word of God? Sino ba yung Word of God? Ang Diyos yun eh. Kaya dapat lahat ng attention nandito po sa Word of God. Amen po ba? Talaga naiahagin natin yung buhay natin sa Panginoon. Saan man tayo naroon? Dapat makita po talaga na tayo ay haing buhay. Dapat ganun po tayo. Kung ginagawa natin ang may katatatan ng anumang bagay, nasisiyahan natin. Nasisiyahan ang Lord sa atin. Nalulugod natin ang Panginoon. Dahil kinikilala niya yung bawat ginagawa natin. Ina-acknowledge ng ating Panginoon. Kaya maging sa tao, we will gain respect from them once na trustworthy po tayo. Ayan po. Amen po ba? Matthew 25:23. Matthew 25:23, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't mapapahalin
Pahala. pamamalahin kita sa malaking halaga. Amen. Kapangpangan ka. Kaya pakita po natin na tayo ay katiwa-tiwala kahit sa maliliit na halaga lamang po. Amen po ba? Amen ba yan? Amen. Bukod daw doon, ay mayroon pa tayong tatanggaping blessing aside from being respected. Yun po. Number 2, ano pa daw po yung resulta? Kung tayo po ay trustworthy, if we prove our identity as true. Pinapakita po natin na totoo tayo mga mananampalataya. Once na po tayo ay trustworthy. Diba? Parang mo naman sabihin Kristiyano to, hindi naman mapagkatiwalaan. Napapakilala po natin yung sarili po natin, napapatunayan po natin na believers tayo kapag trustworthy po tayo. Sabi sa Matthew 12:33, Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Amen. So, sino po ba yung puno natin? Tayo po yung mga bunga. So, bakit kilala tayo ay believer? No po, kung tayo po ay ginagawa natin ang mabuti, alam na tayo ay nakakabit sa tamang puno. Pero kung mali yung ginagawa natin, sino magsasabing nakakabit ka sa puno? Maganda ay kung pangit yung magsasabi natin. Hindi po na. Dapat po, makita po sa atin, may mabuting bunga ang gawa ng tao makakakatiwalaan sa lahat ng bagay na tignan po. Sabi sa Lucas 19:16. Lumas na. Versus the kapit sa una at yan ko ang sinabi. Ay, sa tumupo ng sa versus kapit ang sabi, Panginoon, ang dito sa labi Yung mabubuting gawa po natin, pag hindi nakikita ng iba, yung ginagawa natin na puti, para sa kanila masama eh. Dito ka, kahit anong gawin mo kabutihan para sa kanila masama, pero sa Diyos, alam ng Panginoon kung ano yung kabutihan. Nakikita ng Diyos yung puso natin, nakikita ng Diyos kung ano ginagawa natin, kung patuloy po natin. Pag alam po natin, tama yung ginagawa po natin, kung ito tayong magsawang gumawa ng mabuti. Ito ba? So yun kita yung sabi nga, may tubo, eh, mayroon pa kinabang, ito pa. Yung sinabi yan, no? yung kanyang 10, yung kanyang 5, naging 10, dito na. Ito po talaga, eh, ganun ang pagpapalo ng Panginoon sa mga taong gumagawa. Yun po, dapat makita po sa atin na talaga true believers and followers po tayo ng Panginoon. Let's prove to everyone that we can be worthy of trust in all areas, not only sa small things, but also the most valuable things. Ano po ba yung mga mahalagang bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Number 1, salvation. Salvation. Bakit natin dapat na pagkakatiwalaan tayo sa salvation na ibigay ng Panginoon? Buhay niya kasi ang nagkakalit para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya dapat po napagkakatiwalaan tayo sa kaligtasan na ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin ito pinapabayaan mawala. Ayun po, mawawala po ba yan? Yes. Kung wala ka na sa kanyang kalooban, hindi mawawala nga po. Diba? Pero ingatan po natin. Ano pa? Ang Holy Spirit. Nasa atin ka ba ang Holy Spirit? Pag nag-give natin ang Holy Spirit, kaya pinagkatiwala po sa atin yan. At binigay sa atin ang Holy Spirit para tayo ay pagpalain, para tayo ay matulungan ng Lord. Pero kung hindi naman natin, ibigay naman natin, I feel the heart of us. Ano pa? Yung ministry po na. Dapat kakatiwalaan ba tayo sa bawat ministry na nagkaloob ng konsa?
At papakita ko na sa lahat po, limang po ang workers ang may ministry. Lahat po may ministry. Diba, alam natin, nakakaralan natin yan. Ano yung ministry natin? Humayo. Lahat. Pinakahayo ng Panginoon. Huwag natin iwanan yung mga ministry natin na basta-basta na lang. Kung gusto mo umalis ka. Iwan. Kung kailan mo gusto bumalik, babalik ka. Hindi mo ganun ang ministry sa atin ng Panginoon. Dapat hindi natin. Dapat napagkakatiwalaan tayo sa bawat pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano na tayo mga tagapagturo? Para pinagkatiwala sa atin. God's will. Ang salita niya. Dapat sa atin po yun. Dapat ipapamuhay natin. Kasi paano tayo magtuturo kung tayo buhay natin, hindi po natin ipapamuhay. Tingnan po, wala po tayo. Meron po tayo obligasyon sa Panginoon. Lahat tayo pinagkatiwalaan ng mga espiritual na tatay. Dapat napagkakatiwalaan tayo. Dapat nasa ating po lahat tayo pinagkakatiwalaan. Amen po ba? Amen. Dapat lahat tayo, nakita natin na trustworthy tayo sa mga tatay na pinagkatiwalaan sa atin. Marami ang nasusubukan sa atin. Hindi. Diba? Pinagkatiwalaan tayo ng Lord ng mga kabuhayan, ang trabaho, nabibigay ba natin yung para sa Panginoon? Diba? Pinagkatiwalaan ka bigyan ng trabaho pero hindi mo naman binibigay yung para sa Panginoon sa ibang version ng pay. Pay your tax. Pay your tithes. Pay. Bayaran mo kasi kanya yung 10% pay. Kaya bayaran mo siya, bigay mo yung part niya, hindi pwedeng hindi. Kaya pagka ganito na may problema, hindi na ako magbibigay ng type. Sino po hindi nyo sunod? Oh Diyos, utos ng Diyos yun, hindi naman utos ng tao yung parts eh. Nasa Bible po ba yun? Kaya bigay po natin. Nagkakasala tayo. Pag hindi natin ibigay, yung types po natin. Ayun, dali-dali ibigay ng 10 piso pagka may 100 kang pinita eh. Ay, 10 pesos lang yan, okay. Pag 1,000 na, magkano dapat? Ay, pambili ko na ito ng, diba? Eh, pag lalo na, pag 100,000 na, magkano dapat? 1,000. Utang na mga nalo. Sabi ng Lord, utang na rin muna ang pagpapala ko sa iyo. Puli mo ba? Hindi tayo naging tapat eh. Dapat po, maging tapat po tayo sa Lord. Amen po ba? Amen. Po. Maasahan po ba yun ng Lord? Amen. Yan. Nagbibigay po tayo ng glory sa Panginoon once na tayo po ay trustworthy. Ay Diyos po yan napapapurihan po natin. Kasi po, nagliliwanag po tayo sa harapan ng tao. Na nagagawa po natin yung dapat nating gawin. Nakikita po, diba? Hindi nalilingid sa tao. Sa Diyos talo, hindi. Pero sa tao, hindi rin niya malilingid. Makikita niya na nagkikilaw po tayo. Amen po ba? Amen. Kaya ang Diyos po yung napaparangala, sabi sa Matthew 5:16. Matthew 5 verse 16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Hindi po ba? Hindi lang po tayo yung makikinabang pag tayo po ay trustworthy, kundi napapapurihan ang Diyos. Yun po yung maganda po. Na nakakapagbigay pa po tayo sa Lord. Once na tayo po ay nakikita po yung ating mapuputing gawa. Higit sa lahat, makakahati po tayo sa paggalakan ng Lord kapag trustworthy po tayo. Sabi sa Matthew 25:21. Matthew 25:21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magiging tapat at mabuting ito, hindi ka makinabang. Ang sarap nung dito pag sinawag sa mga Lord. Ipapisa sa aking kagaya. Ito pa, ang sarap yun. Na tayo po ay maging katiwa-tiwala. Sabi nga natin kahit sa
halaga, kaunting bagay lang. Kaya gawin po natin po ng tatanang sa gayon po at tayo po ay talagang maparangalan natin ang Panginoon. Yung pakanasain po natin palagi na tayo ay maging tiwala pa. Amen po ba? Hindi lamang sa material na bagay, maging sa ating mga pananalita. Tulad ng mga promises po natin. Napagkakatiwalaan ba yun? Kapag nangutang ka, mapagkakatiwalaan ba na magbabayad ka? Diba? Dapat ganun po, di ba? Dahil pinakilala natin nung nakaraan, promises are made to be broken. Diba? Promises are made to be fulfilled. At yung po, na pinagkakatiwalaan tayo ng iba ng mga sikreto nila sa buhay. Dapat kakatiwalaan matalo. Sir Madu, tayo lang to, sabihin kita ha. Sabihin naman Sir Madu, sa VJ, sa atin lang to, sabihin sa iba ha. Hanggang dumating na doon sa dulo, nakarating. Pero tayo yung dalawa lang ha. Alam mo ng Diyos. Amen. Yan. So dapat po maging katiwa-tiwala tayo na makonsensya tayo kapag hindi po tayo transfer. Ito po tayo sa Kawikaan 11:30. Sabi po dyan. Basahin nga natin. Walang may tatago sa piling ng nabadaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Pag madaldal ang tao, huwag ka nang magtiwala. Dahil idadagdag ka talaga. Yan po. Wala daw maitatago pag ang tao ay madaldal. Pero ang tunay na kaibigan, yun yung mapagkakatiwala. O nawa, maging tunay na kaibigan tayo ng Diyos. Friend of God ba tayo? Amen. Yes. Kaya yung mga pinagkatiwala niya sa atin, dapat maging katiwala tayo. Lalo na sa ganoon, patuloy tayo maging kaibigan ng Diyos at ng ating kapwa. Lalo na po ng mga kapatid natin sa church. Diba? Lagi po natin yung mga salita natin, yung gawa po natin, maging katiwa-tiwala tayo. At ang ipamalita natin, kung meron mo tayo papamalita, meron man tayong idadaldal. Ano po yun? Ang salita. Yung gospel. Gusto natin maging madaldal. Yun na lang po ang ipagsabi natin na saan dumating na ang pag-ibig. Diba? Pag naipamalita na po natin lahat, yung gospel, darating na ang pag-ibig. Amen po ba? Amen. Pinagpala po ba tayo? Amen. Nakuha po ba natin ang mensahe ng Panginoon? Yes. Nawa po. Hindi naman natin pinagpapinagin. Nawa tayo sa gawa po natin lahat ang pinagkatiwala ng Diyos. Makikita natin tayo ay worthy sa lahat ng entrusted. Lahat ay